Horror Stories by Forest Secrets. Madaling araw na noon, tahimik ang buong barangay. Wala nang maririnig kundi ang mahihinang huni ng mga kuliglig at ang pagaspas ng hangin sa mga puno. May mga nagsasabing ang ganitong oras ang tinatawag na oras ng mga hindi nakikita. At ito ang oras na hindi na sana umalis si Carlo sa kanilang bahay. 27 taong gulang na si Carlo, isang delivery rider na sanay nang umuwi ng 10 oras ng gabi. Marami na siyang nadaanang madidilim na kalsada, abandonadong bahay at sementeryo. Hindi na siya naniniwala sa multo. Para sa kanya, lahat ng kababalaghan ay gawa-gawa lamang ng isip. Hanggang sa gabing iyon, natapos na siyang mag-deliver ng huling order sa kabilang bayan. Pagod na siya. Nang pauwi na siya ay napansin niyang wala ng ilaw ang halos lahat ng bahay sa kanyang dinadaanan. Habang umaandar ang kanyang motorsiklo ay biglang bumuhos ang ambon. Hindi iyon malakas, sapat lang upang lumabo ang visor ng kanyang helmet. Kaya huminto muna siya sa isang waiting shed. Habang nagpupunas siya ng visor ay may narinig siyang mahinang boses. Pwede bang makisabay? Napatingin siya sa kanyang kaliwa. Isang babae. Nakatayo lamang ito sa ilalim ng puno. Nakaputi at mahaba ang buhok. Nakayuko ito. Hindi niya napansin kung saan ito nanggaling. Bigla na lamang itong naroon. Ate, saan po kayo pupunta? Kahit saan, basta makaalis lang dito. Naawa si Carlo. Inisip niyang baka nabasa lamang ito ng ulan, kaya pinasakay niya sa likod ng motorsiklo. At habang umaandar sila, napansin niyang kakaiba ang babae. Hindi ito nagsasalita, hindi rin ito gumagalaw. Parang estatwa lamang na nakaupo. Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin niyang lalong lumalamig ang hangin. Kahit nakasuot siya ng jacket, ay parang nagyayelong hangin ang yumayakap sa kanyang katawan. Bigla niyang tinanong ang babae, Ate, saan ba talaga kayo bababa? Tanong nito. Tahimik lang at walang sagot at maya-maya pa ay may narinig siyang bulong. Huwag kang lilingon. Napatigil siya. Sigurado siyang ang babae ang nagsalita. Pero parang hindi iyon boses ng isang tao. Parang malamig na taong sabay-sabay na bumubulong. Mas lalo siyang kinilabutan, ngunit hindi siya lumingon. Ipinagpatuloy lamang niya ang pagmamaneho. Pagdating nila sa tulay, namatay ang makina ng motorsiklo. Biglaan at ayaw nang umandar. Sinubukan niyang paandarin ulit. Wala pa rin. Habang abala siya, ay may narinig siyang yapak. Hindi mula sa harapan, kundi sa kanyang likuran. Parang may naglalakad paikot sa motorsiklo. Dahan-dahan, pakiskis ang tunog ng paa. Ngunit ang babae ay nasa likuran pa rin niya. O iyon ang akala niya. Hindi niya napigilang lumingon. At doon, tumigil ang kanyang paghinga. Wala na ang babae. Bakante ang likod ng motorsiklo niya. Pero parang may nararamdaman siyang malamig na hininga sa kanyang tenga. kasabay ng isang mahinang bulong.
Ako ang nasa likuran mo. Nanigas siya at hindi na siya makagalaw. Unti-unti niyang nararamdamang may kamay na malamig. Mahaba ang mga daliri at dahan-dahang dumadampi sa kanyang balikat. Napasigaw na siya sa mga oras na yon. Napasigaw siya at agad siyang tumakbo. Iniwan na niya ang motorsiklo. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. At habang tumatakbo siya, ay may naririnig siyang yabag na sumusunod sa kanya. Kapag bumibilis ang takbo niya, ay bumibilis din ang pagyabag. Kapag humihinto siya, ay humihinto rin ito. Hanggang sa makarating siya sa isang maliit na kapilya. Agad siyang pumasok. Pagpasok pa lang niya, ay biglang nawala ang lahat ng ingay. Tahimik, sobrang tahimik. Lumapit siya sa altar at lumuhod. At doon lamang siya muling nakahinga. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang matandang sakristan. Namumutla na si Carlo ng mga oras na yon at halos hindi na siya makapagsalita. Ikwinento niya ang nangyari. Tahimik lamang na nakikinig ang matanda. At pagkatapos ay may sinabi itong hindi niya malilimutan. Hindi ka dapat humihinto sa waiting shed na iyon. Bakit po? Pagtatanong ni Carlo. Huminga ng malalim ang matanda at doon ay maraming nawawala. May aksidenteng nangyari dyan. Maraming taon na ang nakalipas. May babaeng naghihintay ng masasakyan at hindi na siya nakauwi. Lahat ng tumitigil, hindi na rin nakakauwi. Saad ng matanda. Natahimik si Carlo at kinabukasan, binalikan niya ang kanyang motorsiklo. Naroon pa rin ito, maayos at parang walang nangyari. Ngunit may isang bagay na nagpanginig sa kanilang lahat. Sa upuan ng motorsiklo ay may bakas ng putik. Hindi simpleng putik iyon, kundi dalawang malinaw na marka ng paa. Hubad, mahahaba ang mga daliri at ang mas nakakatakot, baliktad ang mga bakas. Parang ang paa ay nakaharap sa maling direksyon. Agad nila itong nilinis, ngunit kinagabihan, bumalik ang mga bakas. Parang walang natanggal. Mula nga noon, hindi na muling dumaan si Carlo sa lugar na iyon. Iniwasan na rin nito ang ibang rider. Dahil may mga ulat na kapag madaling araw ay may nakikitang babaeng nakaputi, tahimik, nakayuko at naghihintay lamang. Kapag tinanong mo siya kung saan siya pupunta, isa lang ang sasabihin niya. Kahit saan, basta makaalis lang dito. At kapag naawa ka at pinasakay mo siya, hindi na magiging pareho ang buhay mo. Dahil sa kalagitnaan ng biyahe, mapapansin mong hindi na siya humihinga. Hindi na kumikilos, hindi na tao ang nasa likuran mo. May mga matatandang nagsasabing hindi lahat ng humihingi ng tulong sa gabi ay tao. May ilan na naghahanap lamang ng susunod na makakasama. Kaya kung sakaling mapadaan ka sa isang madilim na kalsada at may makita kang nag-iisang babae, nakatayo, tahimik, nakayuko, pag-isipan mong mabuti bago ka huminto. Dahil baka hindi siya tao. At kapag narinig mo ang mahinang bulong sa iyong tenga, maaaring huli na ang lahat. At tandaan, hindi lahat ng nakikita mo sa dilim ay dapat mong lapitan.